ito. Amen. Bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Sige po, tayo po ay pumikit. Tayo po ay mananalangin sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Let us utter yung mga matatagal na. Pwede tayo magsambit ng papuri sa ating Diyos. Purihin po natin ang ating Diyos. Let us open our mouth. Bukas po natin ang bibig natin. Magpasalamat tayo ngayong umaga. Buhay tayo, malakas. At handa magpuri sa ating Diyos na buhay. Let us utter praise. Hallelujah. Pinupuri ka namin. Dinadakila ka namin. Sinasamba ka namin, Diyos. Karapat-dapat ka. Karapat-dapat ka. Tinataas namin ang dakilang pangalan sa lugar ito. Jesus. Thank you, Father. Ama naming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. And this, nagpapasalamat po ang aming mga puso at pupuri sa iyong kadakilaan, sa iyong pagmamahal, sa iyong kalakasan. Lord, sa lahat ng bagay na tinatanggap namin, maraming pong salamat, Panginoon. Even our life, ang buhay namin ay galing sa iyo, Panginoon. Maraming pong salamat. And Lord, right now, we humble ourselves before you. Nakita mo ang aming mga buhay, ang aming mga pagkukulang, pagkakamali, ang aming mga kakulangan. Humihingi kami ng tawad sa iyo, O Diyos. Yes, Lord. Patuloy mo po, inisin ang aming mga buhay, ang aming mga puso, sa aming mga pagkukulang sa iyo. Patawad, Panginoon, sa nagawa namin sa salita, gawa, sinasadya man namin o hindi. Patawad mo, Panginoon. Bless us right now, Lord. We are your vessel. We are vessel of your honor. Forgive us, O Lord. Sa aming mga pagkukulang, patawad, Lord God. We take you for granted, Lord God. May mga bagay na dinidil ka sa amin, pinapaliwala ka namin, patawad, Panginoon. Forgive us, O Lord. At inisip mo po kami lahat sa oras na ito. Salamat po dahil sinabi mo sa iyong salita sa 1 John 1:9, kung sasabihin ng aming malabi ang aming mga kasalanan, ikay po namin Diyos na nagpapatawad at handa kami linisin sa aming mga kalikuan. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Salamat po sa patawaran. At patuloy ka namin sasambahin, pupurihin sa lugaring ito. Dahil mahal ka namin. Maraming po salamat. Thank you for controlling everything. Thank you for your mighty presence. And thank you. Ito ang aming sasambahin sa lugaring ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Aawit na po tayo sa ating Panginoon. Mahal po ba natin ang Diyos? Yes! Sabihin nga natin, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita. Yung may puso, yung may puso. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Let us sing the song. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Palakpak tayo, mga Lord, tayo makanta. Amen. Sabi ang mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon.
piling mo'y langit. Mo'y langit, mahal na mahal kita. Panginoon, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman kita'y magpapalit. Hindi kita'y magpapalit. Pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, habang pagpupurihan ka, habang buhay, maglilingkod sa'yo, habang buhay, ang ibig ko sa'yo'y iaalay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, Pupurihan ka. habang buhay, maglilingkod sa'yo, Maglilingkod sa'yo. habang buhay, Habang pag-ibig ko sa'yo'y iaalay, Ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman hindi tayo magpapalit. Kailan may di kita ipagpapalit. Pagkat sa piling mo'y langit. Piling mo'y langit. Mahal na mahal Mahal kita. na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal ka namin, Panginoon. Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat po, Diyos, sa opportunity na mapapurihan ka namin sa umagang ito. Pupurihan ka namin, O Diyos, sa aming mga buhay. Dahil Ikaw ang iisang Diyos, wala kang katulad. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Hallelujah. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay, Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, Buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Ika'y walang Diyos. katulad. Ika'y walang Ika'y nag-iisa. katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang walang Ikaw iba. lamang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit. Sa'yo ang aming awit. Dinggin ang aming Dinggin tinig. ang aming tinig. Sisigaw sa buong Sisigaw mundo. sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y
ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Kadakilaan mo. Kadakilaan mo. Kapangyarihan mo. Kapangyarihan mo. Lord, purihin ka, Lord. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Yes, God. Pupurihin ang iyong pangalan. Ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Sigaw mo! Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Purihin ka, Diyos. Hallelujah. Amen. Amen. Tayo po ay makakaupo na. Dito na. Yan. Thank you, Lord. Testimony. Amen. Tunay nga po na Amen. Amen. Tunay nga po na napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Tama po ba? Amen. Buhay po ba ang Diyos sa ating mga buhay? Amen. Buhay na buhay po. Ang sabi po ng Revelation, sabi po, napagtagumpayan daw po ng Panginoon ang Diablo, wala pong iba kung sisindisi sa Satanas sa pamamagitan ng kanyang dugo at sa pamamagitan po ng patotoo ng mga taong nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. May ginawa po ba ang Diyos sa ating mga buhay? Amen. Amen. Kung tayo po ay magpapatotoo ngayong umaga sa kadakilaan ng Diyos, tinatapakan po natin yung gawa ng kaaway sa buhay natin. Amen? Amen po? Sino po yung unang gustong matapang na anak ng Diyos na magbahagi ng pasalamat sa ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay? Sino pa ang maunang matapang na anak ng Diyos? Sino po? Sino po? Magpasalamat. Magpasalamat. Sino po? Sino po yung gusto magpasalamat? Magpasalamat sa Lord. Sa harap. Sino po? Sino po yung unang matapang? Sino po? Salamat. Si Sister Abet? This guy. Sige po. Grabe ang testimony niya. Sige po. Grabe po ang testimony. Iyan natin ang kabutihan ng Diyos. Overcomer yan eh. Amen. God. Amen. Amen. Talagang napakabuti ng Lord kasi nawala sa isip ko na araw pala ng linggo ngayon. So habang nagwawalis ako dumaan si Pastor at ako naniniwala ako na ang Lord ang nagyaya sa akin. Amen. Hindi namin daluyan, naging daluyan po
sila pastor at saka si pastor. Talaga pong napakabuti ng Lord dahil matagal ko na po talagang inaasam na makapunta ako sa church. Pero sabi ko nga, bakit hindi ko kaya maihakbang yung pa ako? Praise God. Alam niyo po, inihahanda ko na yung damit ko para pag-araw ng linggo nga makakapunta ako ng church sa sa Lorenzo. Pero talaga, ang bigat talaga ng katawan ko. Tapos sinabi ko sa Lord, alam ko Lord, mayroon kang gagawin sa akin. Sabi ko kanila, darating ang araw ka ko na mismo ako na yung maghahanap Wow. kung saan talaga ako nararapat sa Amen. Kaya talagang over talaga yung kaligayahan ko, yung kasayahan ko dahil alam ng Lord kung ano yung laman ng puso natin eh, kung ano yung dinidesign ng puso natin eh. Kaya sinabi ko, ay maliligo ako, a-attend ako ng sabi ko, prayer. Sabi ko, hindi, prayer ang sinabi ko sa family ko, no. Hindi yung lagi na lang ako dito sa bahay. Amen. Ano na, sabi ko, Amen. para balikan ko yung paglilingkod sa Panginoon. Yes! Good to God. Amen! Praise God! That is the love of Christ in you. At ang napakaganda po, nag-response po kayo. At tandaan po natin, nag-response po kayo, kaya ang Lord po ang mag-bless sa inyo. Amen? O, meron pa po, na matabang na anak ng Diyos. Ate Millie siguro. Si Ate Mary, si Mary. Adi mo na next time. Kasunod daw. Si Ate Milani, siyempre. May good ka lang. Pasalamat ka. Buhay pa. Ate Mary, dali. Nag-hikap ka sa sabo. Kahit ano, meron yan. Magpasalamat ka sa kabutihan ng Diyos. Di ba? Buhay pa tayo lahat. Malakas pa. Hindi ba pasalamat kayo? Hindi ko talaga alam kung ano ako sasabihin. Sabi nila, open your mouth daw, te. Lalagay ng Lord yung words. Amen. Sige na. Hindi ko talaga alam kung ano sasabihin. Basta sasabihin ko lang, thank you, Lord. Thank you, Lord. At ginawa mong instrumento ang Glory to God. ko at saka Bahay sa na iyo, to. ang kapatid ko na dito mo sa araw na ito, bahagi ang iyong magandang salita. Thank you, Lord. Thank you. Yun lang talaga ang sabi ko. Thank you talaga, Lord. Amen. Amen. Ay, binaksan niyo po ang tahanan niya sa presensya ng Panginoon. Amen. Kaya ang presence po ng Lord ay nasa inyong lugar. Amen. Sobrang blessed po kayo. Amen. O, sino pa po? Bakbak, si Bakbak. Sino po? Asan po si Makmak? Yun. Eh, palapakan natin ang Panginoon sa buhay ni Makmak. Amen. Salamat talaga kaya napapasalamat ko. Oo naman. Na yung mga hindi na inasahan nangyari. Pamilya na, no? Lahat tayo nagkakaisa sa ating tipo. Kung mag-pulis pa yun. At ang number one at pasalamatan ang Panginoon dahil kagaya ng mga bata, kagaya ko rin noon na yun sa Mina. Isa rin ako sa, doon din nila, kagaya nila na nagkinig hanggang sa tumanin sa mga puso, isipan na paglaki na, yun na yun. Maintindihan nila na mayroon palang Diyos. Wow. Salamat ako sa patuloy at patuloy na maghalan Diyos sa atin. Wow. Ito. Ngayon lang, amen. Sino pa po? Sino pa po yung ayaw tumingin dyan? Ikaw, meron ka parang blessing dyan. Pasalamat ka sa Lord. Dahil sa atin, nasusunod. Si Yaya Esther. Sino pa? Sino si... Si Yaya Esther. Sunod na. Nasunod Sunod daw. na raw. Sino pa? Bigla ko. Nabigla wala siya. Gusto mo pa sir, baka mamaya malaginip kayo. Si Piolo, si Piolo. Si Ana lang, si Mariani. Mariani, ha? Sige. Ano? Para next time ko. Si Mia, si Mia. Mia! May mga handa. Oh, kami na lang magpasalamat. Salamat ka lang. Okay, nagpapasalamat po kami sa Lord kasi talagang totoo naman po yung sinasabi ni Sis. Overflowing po talaga yung kagalakan kapag nasa presensya ng Panginoon. Amen. Hindi po talaga yung mababayaran ng kahit anong pera sa buong mundo. Yung kagalakan po na nararamdaman natin sa presensya ng Panginoon. Amen? Salamat Panginoon sa Panginoon sa provision, sa lahat ng bagay na ginagawa niya sa aming mga buhay. Amen po. Puri ng Panginoon dahil magkakasama tayo. Amen! Sige na. So, Bakit nakalakad na? may Tagalog bang Bible dyan? Tagalog? Wala. Tagalog yun na. Parang nga, kahit para, karamihan, Bisaya, Tagalog. English kasi yung aking ano.
Sige po. So, isang kagalakan po muli na first time po natin na ginawa yung gawain ito. Although, na ang Panginoon po ay nilagay na ng Diyos sa puso natin na kada Sabbath day, kada araw ng Pangilin, lagi nagpapaalala Diyos, kahit nung unang panahon, yung mga Israelite na sila po ay nasakop ng Ehipto. Diba, yung desire ng Panginoon, yung tusa na si Moses na, sabi doon, si Moses na pinadala niya kay harap ng Pero, sabi niya, release my people so that they may worship me. Sabi niya, palayain mo, sabi ng Diyos, sa buhay ni Moses, pasabi doon sa Pero na, palayain na yung mga tao para malaya silang makapagpuri sa Panginoon. So, ibig sabihin ng Panginoon, even ang Lord ay nagdi-desire na makita ka sa araw na iyon, araw na ito. Amen? Kung paano tayo nauuhaw, ang Diyos nauuhaw din na kayo ay makita, makadaupang palad, makasama ng Panginoon. Kasi gumawa siya ng paraan eh. No? They were bondage in Egypt. Sila po ay nakatanikala. Naging alipin. Pero gusto na pa yun palayain para makapag-worship lang. Ngayon, binigyan ka ng kalayaan ng Panginoon, di mo kayang ibigay sa Diyos. Di ba? Sabi ng Panginoon yung palayain mo sila para sila ay makapagturi sa akin. Kaya, privilege po na tayo ay makasamba. I believe ang simbahan, hindi lang yan simbahan dahil building. Hindi po yun, no? Ang presensya ng Panginoon ang importante. What makes the building strong is because tayo yung mga kasama, yung mga binilang at tinawag ng Panginoon. Yun ang nagiging building. Build with the relationship ng Panginoon. Amen? So, salamat sa pagpapaunlak, Manang. Salamat sa pagpapatuloy ng salita ng Panginoon sapagkat pagpapala po ang mag-uumapaw. Ano ba ang sabi ng Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God and all of His righteousness, and everything will be added to us. Diba? Saliksikin daw natin, Panginoon, unang-una, bago lahat ng mga bagay-bagay. Dahil isipin mo pa lang, piniprepare na ng Panginoon. Amen? Oy, ang magiging, nahirapan kasi ako mag-Tagalog. The only matter is na dapat yung obedience mo sa Panginoon, na kapag araw ng linggo, araw ng pagsamba, susunod ka talaga. Pupuntahan mo at magsasamba ka sa Panginoon. Sabi na pa, you work 6 days, but 7 days you keep it holy. Isang linggo, ilang araw lang ba hinihingi ng Panginoon? Isang araw lang. Sa linggo, ilang oras lang binibigay natin sa Panginoon. Enough na ba yun na para pasalamatan natin ng Panginoon na hanggang ngayon ay buhay pa tayo? Enough na ba yun na pasalamatan ng Panginoon na sa lahat ng ating pong sakripisyo, pagpapagal, sa lahat ng ating natatamasa, pinapalitan ng Panginoon yun? Humihingi lang na sa Diyos ng saglit na oras para ibalik at pasalamatan siya. Do you agree, mga kapatid? Amen? Kaya palagpakan natin ang Panginoon. Deserve ng Panginoon ang araw na ito. Okay? Kung merong the best day sa buhay mo, laging Sunday is the best day for the Lord. Amen? So, sige po. Hindi ko na po patatagalin para tayo po ay, alam ko na marami pang mga gawain na naghihintay. Pero sabi nga natin, mapalad ang mga taong sumasaliksik sa Panginoon. Mapalad ang mga taong inuuna ang karian ng Panginoon. So, sabihin mo sa iyong katabi, mapalad ka ngayong araw na ito. Alam niyo pa yung mapalad? Bless? Ha? In all of the things, i-bless po tayo ng Panginoon. Ha? May naghihintay na blessing po sa ating lahat. Hindi lang spiritual, I declare financially, physically, healing, lahat, deliverance, and everything will happen to us bago tayo lumabas sa araw na ito. Amen? Because ang Diyos natin sasamba ay Diyos na buhay, hindi natutulog, hindi patay, di ba? Mga kapatid, naniniwala po ba tayo? So kung tayo po ay mayroong Biblia, mga kapatid, tayo po ay makipagbukas sa aklat ng Juan. Alam ko na kayo ay pamilyar sa mga salitang ito. So gusto pong i-share po sa inyo, mga kapatid, sa araw na ito. Pwede po ba tayo magsitayo para sa pagbibigay galang sa salita at pagbasa ng salita ng Panginoon? Hallelujah. Sabi po sa aklat ng Juan, chapter 3, sabi dito,
verse 1, may isang iginagalang na pinuno ng mga Hudyo. Siya ay si Nicodemo. Sabi niya, kabilang din siya sa grupo ng mga Pariseo. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, Guro, nalalaman mo po namin kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos. Amen? Malinaw po ba mga kapatid? Sapagkat walang makakagawa ng mga himala. Sabi niya, ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Amen? Sumagot si Jesus, pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghaharian. Purihin po ang Panginoon. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, ikaw po ang may gawa ng langit at lupa, Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob. Diyos ng aming kasalukuyang panahon. Lord na aming inaasahan, Diyos na hindi nagkukulang, Diyos na hindi nagsasawa, Diyos na laging tumatalima, Diyos na laging handang alalayan ang iyong mga anak sa oras na ito. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat, Lord. Kahit man, Lord, ang aming buhay, hindi karapat-dapat sa iyo, Panginoon. Bagkus pinili mo kami sa oras na ito. Hindi aksidente ang bawat isa ay nagkatipon, nagkasama-sama. Dahil yun, Lord, sa hakarin mo, Lord, na kami ay makanaigpalad sa iyo, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, as we humble ourselves, binababa namin ang aming mga sarili, Panginoon. Ina-acknowledge, Panginoon, na ikaw lamang ang Diyos na banal, makapangyarihan at walang iba liban sa iyo, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, humihingi kayo ng kami ng kahabagan sa iyo. Ibuhos mo, Lord, sa amin ang iyong biyaya, yung habag na kailangan namin sa araw-araw, Panginoon. Thank you, Lord, dahil sobrang matapat ka, Panginoon. Kahit kami, Lord, nagkukulang, Panginoon, nandiyan ka palagi, O Lord, pinoprovide mo pangangailangan namin. Ang aming pisikal na pangatawan, O Lord, I pray na patuloy mong palakasin, Panginoon, upang kami ay patuloy makapaglingkod sa iyo, Panginoon. Salamat sa araw na ito, pagpalain mo ang iyong salita. Dalahin ko, Panginoon, na mamutawi, O Diyos, ang salita mo. Mangusap sa bawat sitwasyon. Hindi lang, Lord, makapakinig, but God will transform us, Panginoon. Makatulong po sa aming araw-araw, Panginoon, na pamumuhay. Tulungan mo po kami. Naniniwala ako na isalita mo, hindi babagsak sa lupa, hindi babalik sa iyo na hindi natupad kung anong nais mo sa iyong salita. Kaya I declare, Lord, victorious, Panginoon, ang word na ito that will happen na mangyari po sa iyong mga anak, Panginoon. Whatever their desire, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na kumatagpo sa kanila, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang oras na ito. Ikaw lamang ay may taas, Lord. Holy Spirit, give us wisdom. You are the fountain of wisdom, Panginoon. I pray na buksan mo aming isipan, ang aming pandinig, spiritual na pandinig, aming spiritual puso sa pagtanggap na iyong salita, Panginoon. Mangusap ka, Lord, sa aming mga sitwasyon. Baguhin mo ang aming mga kondisyon, Panginoon. Kaya naman, nagkatiwala namin, ikaw ang lamang ang makapangyarihan at wala nang iba. Tataas ko ang pangalan mo at habang kami ibinababa sa iyong presensya, Panginoon. We humble ourselves, O God. We lifted only your name. Glorify your name, O God. In Jesus' name, Amen. Amen. So, isa po mapagpalang umaga muli sa ating lahat, mga kapatid. Salamat po sa inyong mga oras, and I believe that what you consume, kung ano yung binigay nyo sa Panginoon, yan po ay pagtatanim ninyo. Amen? Ipine-prepare ninyo inyong mga sarili sa malaking blessing na meron po ang Panginoon. Amen? Lagi naming testify ng mag-asawa, kahit po nung kami sa Oman, wala ni isa mang lingkod ng Diyos o sumunod sa Diyos na pinabayaan ng Diyos. Kaya sabihin mo siguro, kailanman di ka pinabayaan ng Panginoon. Amen? At po-provide ng Panginoon lahat ng pangangailangan. Amen? So, katulad po ng isang karakter na nabasa natin, mga kapatid, siya po ay, sabi niya, no, isang karakter na kung saan itong taong ito ay kilala. Amen? Meron ba tayong mga kilalang tao na talagang maalam, no? Katulad ni Nicodemus, siya po ay hindi ordinaryong basta mamamayan lang. He was a member, siya ay member ng council, siya ay aral, siya ay edukado, maalam sa salita ng Diyos. Amen? Ang pangalan niya ay si Nicodemo. So, sa salita ng Panginoon, sabi doon, no, sabi niya, may isang iginagalang. Ginagalang taong ito, no? Sabi niya, pinuno ng mga Hudyo, no? At sabi niya, siya ay si Nicodemo.
Sabi niya, kabilang din sa grupo ng mga Pariseo. Kilala natin ang mga Pariseo, hindi po ba? Sila yung umuusig ng araw sa katuruan ng Panginoong Hesus. Sila yung mga kumbaga sa panahon natin ngayon, sa Gen Z generation, sabi na sila yung mga basher. May mga basher ba kayo? Tanong mo yung katabi mo. May mga basher ba sa buhay mo? Pakialamera, mga chismosa, mga gano'n. Yung may mga na kahit wala ka namang ginagawa, parang lagi kang bida, no? Parang hindi mabubuo yung buhay nila kung hindi ka pinag-uusapan. Di ba? Ito, inuubo kasi ako eh. Di ba? May mga tao bang ganon sa buhay ninyo? Dumaan ba kayo minsan na Marami. alam mo, naghahanap buhay ka, goal with your life na wala ka namang ilano, pero sarap silang pag-usapan ka. Magkulang ang ilang araw na hindi ka pag-uusapan. Di ba? Ito. Di ba? Na kahit na ngingiti-ngiti ngayon, parang friend mo, pagtalikod, iba pala yun. ikaw lang pinaka-top, pick ng pag-uusapan. Gabi. So, Nicodemus was one of those. Siya ay isa sa mga Pariseo na tumutugis sa katuruan, no? Sa credibility ng Panginoong Hesus. But one thing for sure, ng mga kapatid, na dumating sa point niya na sa kanyang sa kanyang pagmamatsyag, sa kanyang yung pagmamasid. Kasi nakita ko dito kung ano yung ginagawa ni Jesus sa panahon na yon, nung gumagawa ng mga milagro, himala, nalalaman niya, I believe. Kaya sabi ni Nicodemus, basahin ninyo. Sabi niya, isang gabi, nagkaroon siya ng interest. Sana all, sabi mo, sana all may interest na pumunta sa Panginoon. Di ba? Hindi yung pinilit mo lang, oy, magsimba tayo. Di ba? Oy, ang linggo na ngayon. Punta mo si ganito para magsimba. Totoo yan. Nicodemus has his own interest. Nagkaroon siya ng interest na walang nag-invite sa kanya dahil sa kanyang curiosity. Parang sa Tagalog curiosity? Dahil sa kanyang interest sa kanyang interesado siya na tunay ba itong ginagawa ni Lord Jesus? Ano pa talaga itong ginagawa? Isang gabi, naglaan siya ng oras. Tayo kaya mga kapatid, ilang oras ba nilalaan ninyo para sa Panginoon? O, marami pang tayo mag-Mobile Legend. Yung mga, bato-bato sa langit. Ha? Wala nang time na oras maglaan para sa devotion, wala nang time oras na mag-pray. Basta pagising sa umaga, ano agad na kukuha? Cellphone agad. Bago matulog, anong nahuling na hinahawakan? Cellphone pa rin. Pinasaan na paglalaan ng oras ninyo sa Panginoon? No, si Nicodemus, kahit siya po ay member ng council na tumutugis sa Panginoon, nagkaroon siya ng interest. Isang gabi kung saan walang nakakaalam. Sarap naman na maglingkod ka na hindi mo kailangan magpahayag, kailan mo kailangan magpakitang gilas. Na yung interest mo sa Panginoon, grabe, gusto kong pumunta sa Panginoon, gusto kong mag-testify sa gitna para malaman nila. Hindi ganun si Nicodemus. Dahil yung kanyang self-interest niya na makilala ang Panginoon, gumawa siya ng paraan isang gabi. Kumbaga parang siningit niya, parang naglaan ng oras na para lang makausap niya ang Panginoon. Tayo ba, mga anak ng Diyos? Ilang oras ba, may mga oras ba kayo inilalaan para saliksikin ninyo ang Panginoon? Kung wala nang time dahil kakasaway sa mga apo, wala nang time ka dahil puro tension, puro kakasaway. Amen? Wala na kakaisip sa problema. Amen? Pero ibahin niyo si Nicodemus. Sabi niya, naglaan siya ng oras. Ang sabi niya doon? Sabi niya, isang gabi pumunta siya kay Jesus at sinabi, sana all pupunta kay Jesus pag may problema. Sana all pupunta sa Panginoon kapag may katanungan. Hindi tinatanong muna sa kapitbahay, sa mga kaibigan, at all of a sudden later on, chichismis ka na. Ayun na mo ba, si Terape, nagsabi sa akin yung problema niya. Di ba? Imbis makatulong yung sabihan mo, hindi. Naikalat pa sa ibang lugar. Naikalat pa. Di nga, talk of the town ka na ngayon. Di ba? Imbis ma-resolve ang problema, hindi. Lalong kumalat ang problema mo. Pero ibahin niyo si Nicodemus. Amen? Pumunta siya isang gabi at kinausap niya ang Panginoon. Ilang beses niyo ba kinakausap ang Panginoon? Taas ang kamay. Yung totoo lang. Number one. Wow! Oo. Sige daw. Kailangan ibandilyo mo. Diba?
Sino pa sa mga kabataan natin? Ilang beses na kinakausap si Lord Jesus, Papa Jesus. Di ba? Dahil sa kanyang interest. Magsisimula talaga yan sa interest mo eh. Sa puso mo eh. Desire. Kasi out of the abundance of the heart, the mouth will speak. Aba sa Tagalog yun. Kung ano yung nilalaman ng kalooban mo, Puso. yun ang lumalabas sa Bibig. bibig mo. Dahil interesado siya malaman ang katotohanan, sino ba itong taong itong nagbimilagro, sino ba itong Diyos na nagbimilagro, nagkaroon siya ng interes. Lumapit siya sa Diyos. Kaya kung kayo may mga katanungan at interes sa buhay, huwag niyong tanungin ang katibayan niyo, huwag niyong tanungin ang mainit niyong asawa, huwag niyo tayo makaibigan niyo, alam mo kaibigan niyo sa harap, hindi, puntahan yung Panginoon. Sino ba? Nung punta ang Panginoon, sinagot pa siya? Ha? Sinagot pa siya ng Panginoon? Tingnan natin. Sabi niya, Guro, when you start having an interest sa Panginoon, that's the only time magkaroon ka ng conversation. Kaya nagkaroon ka ng interest, kaya nagkaroon ka ng pangungusap sa Panginoon. Yeah, great. So, kinausap niya ang Panginoon at sabi niya, Guro, sabi niya, nalalaman po namin. So, alam talaga niya kung anong ginagawa ng Panginoon that time. Amen? Nalalaman po namin, kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos. Di ba? Kilala niya ang Panginoong Jesus. Amen? Na siya ay nagtuturo ng mga bagay, mga sign and wonders na papakita. Sabi niya, confirm sa kanya, alam niya, pero gusto niya ma-confirm sa puso niya na totoo ba talaga. Sabi niya, kami po, nalalaman po namin na kayo ay tagapagturong mula sa Diyos. So itong si Nicodemus, he confirmed, na-confirm niya na, sabi niya, ikaw po ay galing sa Panginoon, sa Ama. At sabi niya doon, sapagkat sabi niya, walang makakagawa ng mga himalang ginagawa niyo kung wala sa inyong Diyos. So, ibig sabihin, itong si Nicodemus ay nakasubaybay sa lahat ng mga ginagawa ng Panginoon. Amen? Ibig sabihin, isa siya sa mga witness. Amen? Na gumagawa ng himala ang Panginoon, nagpapagaling ang Panginoon. So, I hope na tayo mga anak ng Diyos na minsan nating naranasan, nalaman ng Panginoon na ito ay ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Dapat tayo rin yung mga witness na kung may mga taong nahihirapan, kung may mga taong nalulumbay na walang pag-asa, we become the witness para ipahayag na kaya ko nga kaya ko yun sa buhay ko dahil sa Panginoon. Then we become a witness doon sa mga taong nahihirapan din. Para ipakita, nalaman ko na Diyos po ang nag-provide sa akin sa ano. Wala kaming bigas, pero pinrovide ng Panginoon. Amen? So we become a witness doon pa sa mga taong may mga experience din, the same thing that we experience. Do you agree? Mga kapatid. Ito po ha. Isa pa. Sabi niya doon, sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyong Diyos. Totoo naman yun, di ba? Gagawin ng Panginoon yung mga bagay nito, sabi nga, ayon sa kalooban ng Panginoon, Ama. So, never ever ang Diyos, ang Panginoong Jesus, kung sa deep teaching, makikita ninyo, ang relationship ng Panginoong Jesus sa kanyang Ama, hindi gumagawa ang anak ng basta-basta on his own. Di ba? Kundi kung wala ang direksyon ng Ama. Kaya minsan mga kapatid, mga anak na, may mga anak, minsan sila na yung mga tatay at nanay na nagkong-control sa mga nanay at tatay. Di ba ba? Na sila na magdedesisyon sa buhay nila. Which is, sa Panginoon, sabi niya, never. Hindi siya kailanman, na sabi niya, siya nga isang Diyos, but sabi niya, binilang, na sabi niya, hindi niya even inequal ang sarili sa Ama. Amen. Ganun niya ipinapakita ang pagrespeto niya sa sa magulang niya, sa kanyang ama mismo. Do you agree? Mga anak, ha? Ang pag-honor sa magulang ay may pagpapalang hatid. Amen? So, sa Panginoon, segue lang yun. Sabi ng Panginoon, sumagot si Jesus, pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Ano po ibig sabihin ng Panginoon kay Nicodemus? Sabi niya, nalalaman ko po na ikaw ay tagapagturong mula sa Diyos at kailanman walang makakagawa kung wala sa kanyang Diyos. Ang nakikita ni Nicodemus ay kapangyarihan ginawa ng Panginoon dito sa mundo. Pero hindi yun sapat na magiging basihan. Kaya ang tinuro ng Panginoon, sabi niya, kaya sabi niya, sumagot si Jesus, pakatandaan mo, malibang ipinanganak na muli ang isang tao,
hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Amen? Ang gustong i-point ng Panginoon dito, na there is presence, there's heaven waiting doon sa mga tao na titiwala sa Kanya. Amen? Sabi ng Panginoon, sumagot sa Jesus, pakatandaan mo, malibang ipinanganak na muli. Ipinanganak na muli. Amen? Unless a man be born again, sabi niya, he cannot see the kingdom of God. Ang nakikita mo dito, earthly, is just only that one. There is beyond that. May mga naghihintay pa na mas malaki. Sabi niya, no one can see the kingdom of God. Amen? Unless daw isang tao ay pinanganak na muli. Ano yun? Mga kapatid? So sabi ito, sumagot sa Jesus, pakatandaan mo, malibang ipinanganak muli ang isang tao, hindi niya mo makikita ang paghahari ng Diyos. Ipinanganak na muli. Ano ba pagkaintindi natin mga kapatid? Iluwal tayo uli ng mga nanay natin? May mga nanay pa, kaya pa ba magluwal? Hindi po ganoon ibig sabihin ng Panginoon. Let's see. Sabi ng Panginoon, maliban ang isang tao ay ipinanganak na muli, hindi niya, sabi niya, malibang ipinanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Malibang ipinanganak na muli. Ano pong ibig sabihin ng mga kapatid? Na ipanganak tayo physically? So, sa preceding verse, pinaliwanag ng Panginoon, sabi niya, tanong ni Nicodemus, dahil parang tayo mga anak ng Diyos, mula pa tayong kaalaman, no? Sa spiritual na meaning ng sinasabi ng Panginoon, sabi niya, paanong ipanganak pang muli ang isang taong matanda na? So, philosophy, mga kapatid, totoo yung mga matatalino, may pagka-filosofiya yan. Di ba? May mga pagka-filosopo. Amen? Yung mga tanong ni Nicodemus, na akala niya sinasabi na malibang ipinanganak, ay sabi pa, paano ipanganak na kung ang isang tao ay matanda na? Wala naman talagang ipapanganak na ipasok ulit sa tiyan, tapos ipanganak na malaki na. Di ba? Napaka-imposible po yon. Tingnan natin na po ibig sabihin ng Panginoon. Sabi niya, sagot makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang? Tanong ni Nicodemo. Amen? Dahil sa interest ni Nicodemo na malaman ng isang bagay, the right thing and the right person na dapat punta niya ay yung taong may alam at may kaalaman. Do you agree? Kaya ang sinagot ng Panginoon, even in philosophy way, sabi ng Panginoon, sinagot ng Panginoon, sagot naman ni Jesus, pakatandaan mo, malibang isang tao ay ipinanganak sa pamamagitan ng tubig at espiritu, sabi niya, espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Amen? Hindi ito, sabi niya, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Pangalawa, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Panginoon. Kahit pala marami kang alam, mga kapatid, kahit pala yung sobrang edukado mo, profesyon mo sa buhay, kung wala ka palang personal relationship sa Panginoon, baliwala. Kahit gaano ka kayaman sa mundo, mga kapatid, kung wala kang personal relationship sa Panginoon, ay wala ring iba. Wala ring mangyayari. Dahil sabi niya, kailanman hindi makikita ang paghahari at kailanman hindi makakapasok sa kaharian ng Panginoon. Amen? So sabi ng Panginoon dito, ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman. Totoo naman yun, di ba mga kapatid? At ang ipinanganak ayon sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo, sabi ni Lord Jesus. Kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. So lahat daw tayo ay kailangan ma-born again. Kailangan may panganak na muli. Ano ba ibig sabihin nun mga kapatid? Na tayo ay magkaroon ng bagong relationship sa Panginoon. Ang ibig sabihin ng Panginoon, hindi ito'y flesh by flesh na ipinanganak, but ipanganak na muli na may bagong katauhan. Amen? Ano ba sabi ng salita naman? The old has gone, the new has come. So, ibig sabihin, kung ikaw dating chismosa, dapat ngayon hindi ka na chismosa. Dati kang palasigaw,
palaaway. Amen? Dapat yun ay hindi na ganon. Amen? Dahil binago ka ng Panginoon. Ang sinasabi ng you must be born again, dapat you must be born in the Spirit and water. Ano ba yung Spirit and water? It brings life, new creation sa presensya ng Panginoon. So hindi na ikaw yung dating Abet, hindi na ikaw dating Melanie, kundi bagong Melanie, binago ng Panginoon. Para daw maranasan mo yung kapangyarihan, paghahari at makikita mo yung kaharian ng Panginoon, ay dapat daw tayo ay mabago. Amen? Hindi man perfecto, ba't binabago at nagpapabago sa Diyos? Yun po ay makakaranas ng kaharian ng paghahari ng Panginoon. Makikita nila ang blessing, makikita nila ang favor. Amen? Kasi walang selby, sabi nga, tingnan mo, ang sabi ng Panginoon, sagot naman ni Jesus, pakatandaan mo, malibang isang tao ay ipinanganak sa pamamagitan ng tubig at espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian. Ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman at ang ipinanganak ayon sa espiritu ay espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko, kayong lahat ay kailangan ipanganak. Ibig sabihin, dinidesign ng Panginoon na tayong lahat po ay bago ipinanganak sa bagong katauhan ng Panginoon. At sabi niya, ang taong ipinanganak ayon sa laman, ay sabi niya, huwag kang magtaka, kayong lahat ay kailangan ipanganak sa muli. Umiihip ang hangin kung saan ito nais at narinig ito ng ugong ito. Ngunit hindi man alam kung saan nanggagaling at kung saan po. Ganun din ang bawat ipinanganak ayon sa Espiritu. Pwede po ba mangyari yon? Tanong din ni Nicodemo. Nagtanong si Nicodemo, pwede ba mangyari yon sa kanya? Pwede ba mangyari sa ating lahat yon? Na mabago o gustong magpabago sa Panginoon? Amen? Pwede ba mangyari mga kapatid na bagong Melina, bagong Joy, bagong mga katauhan sa Panginoon? Amen? Pwede po ba mangyari o ayaw nyo pong magbago? Ayaw nyo baguhin? Parang meron pa akong kilala, o kumusta? Sis, kumusta? Ay, wala pa rin pagbabago. Kumusta mo bukas? Ay, ganon pa rin. Parang hindi buhay ang Panginoon sa buhay mo. Lagi mo sinasabing, ay, ganon pa rin ang buhay. Wala talaga mang tanong. Hindi ba kumikilos ang Diyos sa buhay mo? Everyday, dapat pag tinanong ka sa araw-araw ng kapatiran mo, para makita mo talaga ang Diyos, totoo, pag tinanong ka, Abet, kumusta po kayo? Ay, mas maganda pa kaysa kahapon. O, di ba? Doon pala makita mo ang pagbabago. Doon pala makikita mo na mayroong binabago ang Diyos sa araw-araw. Hindi yung, kumusta po, Ma? Ay, ganun pa rin kayo, wala namang nangyayari. Nasaan si Lord sa buhay na yan? Nasaan si Lord? Hindi mo ipinaparamdam, hindi mo ipinapahayag, buhay ang Diyos. Mabuti kaysa kahapon. Amen? Malakas kaysa kahapon. Oo. Di ba? Ayun po. Sorry. Kagaya ko, naglako. Oh. Kuya, kumusta man? Ay, mas maayo karon kaysa gahapon. Gahapon, umutubo. Wah! Oo, yan. Ganun dapat. Kasi what we declare, it will happen to us eh. Totoo. Amen. Yun ang totoo na, ay, buhay ang Diyos sa buhay niya. Kasi gumagawa ang Panginoon eh. Nararanasan niya, sinasabi niya yun eh. Di ba? Pwede ba yung mga kapatid, pag kinumusta kayo bukas? Oo. Ha? Kumusta po, te? Eh, mas malakas kaysa kahapon. Oo. Di ba? Oo, kahapon nalugi ako, pero ngayon, ay, nabawi ko. Ay! Di ba? Oo. Di ba dapat gano'n, mga kapatid? Oo, tinulungan ako Diba? ng Diyos. Oo, yan yung lagi ko sinasabi. Oo, totoo yun. Ay, wala, gano'n pa rin. Wala nangyari. Kumusta anak ko din? Ay, andun, na-addict pa rin. Yung ginagawa mo, yung representative ka ng Panginoon, ang ginagawa mo, nasaan ang Panginoon sa buhay ng mga anak mo? Di ba? Totoo mga kapatid, kailangan ipahayag mo ang Panginoon. Ang isang binago ng Panginoon, sabi niya, you must be born, all of you must be born again. Makikita mo isang tao pag nagbago, binago ng Panginoon, mayroon siyang personal relationship. Pag pinabing may personal relationship, alam niya kung ano sinasabi niya sa karamihan at sarap ng tao. Bakit? Doon mo makikita. O, ay, sa biyaya po ng Panginoon. Ayan po, nakakatayo ka. Doon mo makita na, at binago na ito ng Panginoon. Binabago at binabago ito. Hindi yung, pag tinanong ko pa lang, wah, ma, pa-inventive, asan ang pagbabago? Saan ang sinasabi ng Panginoon? Remember, pag itong sinabi natin ito, at bumalik tayo doon sa ganun sinasabi na ating sariling karakter, wala silbi ang salita ng Panginoon. Bakit?
Kaya mo, sabi ng salita ng Panginoon. Sabi niya, pwede bang mangyari yon? Tanong ni Nicodemo, pwede ba mangyari sa kanya na mabago siya? Pwede ba mangyari yon na nanay mo mabago? Pwede ba mangyari na asawa mo mabago? Pwede ba mangyari na sa anak mo magbago? Pwede ba? Mga kapatid? Pwede sa Diyos, walang imposible. Sa mata ng tao, sabi niya, is imposible, pero sa Diyos, lahat ay posible. Lagi nyo tatandaan yan, mga kapatid. Ha? At sabi ng Panginoon, pwede ba mabago? Sabi ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, guro ka pa man. Guro ka pa naman ng Israel. Masakit yun. May Diyos ka pa naman, pero hindi mo na alagaan na maayos. May Diyos, ibig ko sabihin ito, gusto i-point ng Panginoon, anong silbi na may alam ka about sa Panginoon, pero hindi mo i-apply sa buhay mo? Do you agree? Alam ng Diyos kung sino si Nicodemos. Alam ng Diyos kung sino tayo sa harap ng Panginoon. Do you agree? Kaya tinukoy agad ng Panginoon, guro ka pa naman ng Israel. Pag sinabing guro, sila po yung mga scholar, nag-aaral ng mga law, teacher, nagpapahayag, nagpipreach. Di ba? Sila yung mga leader tinitingnan. Do you agree? Pero hindi nila naunawaan ang salita ng Panginoon. Masakit yun na 17 ka ng Kristiyano, 17 years ka ng Kristiyano, pero ganun, nagmumura pa rin hanggang ngayon. Do you agree? Do you agree, mga kapatid? Masakit ang katotohanan. Minsan, pag tinitingnan tayo ng Diyos, kilala ho tayo ng Diyos. Di ba, paglabas natin, di ba, mamaya. Do you agree? Sabi na, masakit yun sa part natin. Sabihan tayo ng Panginoon, anak, nagsisimba ka pa naman, araw-araw, o linggo-linggo. Nagpipray ka pa naman. Nagpipraise ka pa naman, pero hindi mo naintindihan. Di ba? Hindi mo na nagpapamuhay. Amen? Masakit yun. Bilang isang aral, isang scholar, Nicodemos, sabihan ka ng Panginoong Jesus, salamat kasi kilala tayo ng Diyos. Amen? At minsan kapag sinasabihan tayo ng Diyos, huwag kang ma-heart, huwag kang magtampo. Do you agree? Di ba? Kasi tayo mga tao, napakasensitibo. Di ba? Di ba? Pag-usapan ka na, wala na. Dadaan lang yan dito. Sige, pakiring ko talaga yan. Bay, nagtatransform mo tayo minsan eh. Di ba? So sabi dito, sumagot si Jesus, guro ka pa naman ng Israel, hindi mo nauunawaan. Sabi niya, ang mga bagay na ito. Kaya kung ba interest ka na malaman ang bagay patungkol sa Panginoon, saliksik ka sa Panginoon. Lumapit ka sa Diyos. Hindi sa ibang tao, hindi sa ibang bagay. Amen? Masakit yun na naturingan po tayo mga Kristiyano, naturingan po tayo mga anak ng Diyos, and yet, sabi nga ni Melay, sabi niya, ang pangalan mo pa naman biblical, pero ang attitude mo, tayo, Kristiyano ang pangalan mo, pero ang attitude mo, sabi ni Melay, di ba mahirap yun? Di ba? So, mapupulaan mo tayo sa harap ng Panginoon. Kasi marami tao. Sabi niya, pakatandaan mo at sinabi namin ay nalalaman namin at ang pinapatutuhanan namin ay nasaksihan namin. Subalit, hindi nyo tinatanggap ang aming patotoo. Hindi nila tinatanggap eh. Hindi sila niniwala sa Panginoon. Di ba? At sabi dito, kahit daw ipaliwanag niya, hindi naman nila pininiwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo. Paano pa ninyo papaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Kung dito pa lang hindi nyo na mapaniwalaan kung ano yung ginagawa ng Panginoon Jesus, mga miracle signs and wonder na ginagawa niya, kung dito pa lang hindi nila naunawaan dahil nga wala silang personal relationship sa Panginoon. Sabi nga, ano ba sabi ng John sa chapter 1 verse 12? Hindi lahat ay anak ng Diyos. Diba? Those who are only led by the Spirit. Diba? Sabi dito, kung dito pa lang hindi nyo mapaniwalaan na Diyos ay buhay, dito pa lang hindi nyo paniniwalaan na ang Diyos magpo-provide,
dito pa lang sa lupa, hindi nyo papaniwalaan, ang Diyos nagpapagaling. Paano ko pa ipapaliwanag sa inyo ang mga bagay sa mga langit? Di ba? Mga kapatid, it's all a matter, mag-start ko sa interest ninyo para magkaroon kayo ng personal relationship sa Panginoon. You agree? Wala pang sino bang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paano itinaas ni Moses ang tanso, ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangan itaas ang anak ng tao upang ang sino bang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Hindi lang pala sapat na kilala mo si Kristo. The entire of the conversation, ang kabuuan ng istorya, ang kabuuan ng pangungusap at pag-uusap ni Nicodemus is all about the life that we have in the heaven. Amen? Salamat nagka-interest si Nicodemo. Ipinaalam niya sa kanya na hindi yan lahat ng mga bagay na alam mo. Amen? Paano ko ipapaliwanag ang mga bagay na mga makalangit kung dito pa lang hindi niyo maunawaan? So para maunawaan mo yung mga bagay na hinihintay ng Panginoon, na we are all going back to heaven. Sino ba gustong pumunta sa langit? Taas kamay. Taas kamay. Wala nang tataas. Ha? Pero bago mo marating ang mga bagay na yun, yung lugar na yun, sabi ng Panginoon, kailangan magkaroon ka ng personal relationship. Nagsisimula yon sa kanyang interes, sa iyong kagustuhan at kalooban na makilala mo ang Panginoon. Makatagpo mo ang Panginoon. Si Nicodemus nag-set ng oras, gabi, kung saan walang nakakaalam. Hindi, porkit, I am Christian. Believer ako ng Panginoon. Pero pag ugali, iba. Oo, totoo yan. Ito, di ba? Mostly. I said COVID. Di ba? Oo, totoo yan. Para ang lahat ay manampalataya. Amen? Do you agree mga kapatid? Amen. So, ang entire pala purpose ng Panginoon na tayo po ay ma-born again. Tayo ay ipinanganak na muli. Na yung dating tayo ay magiging bago kay Kristo. Do you agree? Pansinin ninyo, paglabas ninyo bukas, pag kayo nakapagbura, Lord, yung topic kanina, Panginoon, sabi mo kailangan ma-born again ang bibig, ma-born again ang bulsa, ma-born again ang isipan, ma-born again ang ugali. Ha? Kapag nasipyat kali, pag nasipyat, Lord, forgive me. Sabi mo, nais po, nais ng Panginoon tayo ay mabago. Kunti lang yata kayo. Umpisa pa lang po eh. Welcome po. Kararating ba ni? Yo, Diyan na po. Yo. So gusto lang po yun, tayo lahat ay ma-born again. No? Tayo lahat ay huwag niyo pong isipin pag sinabing born again ay religion. Ha? Yan po ay sinabi, malinaw sinasabi niya, magkaroon ka ng personal encounter like Nicodemus. Personal relationship, personal na oras, at personal na encounter sa Panginoon. Amen? Lalo na kapag kayo nag-iisa. Lord, tulungan mo ako, Panginoon. Napakahirap ko ng buhay ko. Ako, pagkada umaga kasi, lalabas ko yung mga aso para makalabas si Lucky or si Kali. Kasi hindi pwede magsama-sama, mag-rumble yun. So kaming grupo ko mga siyam na aso, pag alas 5, 5:30 kami kasama kayo doon sa malayo. Doon ako luluhod, doon ako mag-worship. Kasama ko yung mga aso. Habang sila gate nakaupo, mga yung pupuli sa harapan, nasa bundok ko nakarap. I set a time na makausap ng Panginoon bago magsimula ang buong araw. Tayo po ba? Pagkagising, punta sa kusina, ano kayo maluluto? O yung iba, ay, gising ka na dyan, pare! Karamihan. Oo. Pag-gising ng mga aso, 5:30, 5 o'clock, diretso kami doon sa bundok, harap ng bundok. Doon ako nagluluhod, worship sa Panginoon. Kinakausap ko, Lord, ano bang kalooban mo? Lord, masakit na yung kamay ko, Panginoon, but I need your help. Sabi ko, Lord, yung katawang lupa na ito, napapagod, Panginoon. I set the time. That's because my interest na gusto ko makausap ang Panginoon. Kapag ginagawa mo yun araw-araw, that means may nagbago sa'yo. Totoo yan. Di ba?
Pero pag bukas mo lang, tatamad na, pagising mo alas 9, alas 10 na, yung agahan mo nagiging tanghalian na. Asa na pagbukas ng biyaya na wala na, late ka lang gumigising. Sino yung late gumigising dito? Taas ang kamay. Si Mama. Gising na. Di ba? Kinakausap na natin ang Panginoon bago pa lang magsimula ang araw, bago pa lang masumikat ang araw, kinausap mo ng Panginoon. That is setting a time because nagsisimula sa interest. Amen? At na-believe na doon sa kabuuan ng istorya, hindi ko nakita ang pagbago ni Nicodemus, pero ang pagkagandahan sa salita ng Panginoon, may naiwan sa kanya. Ano, may naiwan ba sa inyo sa salita niya? Na maaaring ikaw lang at ang Diyos ang makapagsasabi kung ano ang mararanasan mo. Lord, I want to follow. I want to obey you. Hindi ko kailanman, I will not judge you. Hindi kita kailanman huhusgahan dahil I believe na meron kang personal relationship sa Panginoon. Ang personal relationship ko sa Panginoon ay sa akin yon, mga kapatid. Personal relationship mo sa Panginoon dahil yan sa interest mo na lumapit po sa Kanya. Pansinin nyo araw-araw, kapag nagkaroon ka na ng time sa Panginoon, that means may binabago ang Panginoon. Born again, ibig sabihin, may binabago araw-araw. It is continuously creating relationship sa Panginoon, personal encounter sa Diyos. Yes, lahat may problema. Lahat may pinagdadaanan. Pwede ba muna, on top of that, ang Diyos mo na unahin? Maglaan mo ng oras. May katanungan. May mga alalahanin. Lord, pambayad sa loan, papaano kaya? Lord, papaano kaya pambayad sa galon? Dahil iuna mo, Panginoon. Nababago ka. Dahil sa kakaisip ng problema mo, ikaw ang nabago. Nagbago ang karakter mo. Nagbago ang boses mo. Nagbago lahat. Amen? Mainit na ang ulo mo. Pero alam mo mga kapatid, pag inuna mo, Panginoon, sa araw-araw, easy na sa hapon, buong maghapon. Amen? Kasi binigay mo na sa Diyos eh. Magaan dali ng problema kasi pag may Diyos, di ba? Yan, totoo. Yeah, Greg? Oh, yan ang So I believe may naiwan kay Nicodemus na salita ng Panginoon na kung saan later on nakakilala ko siya. Ha? Sabi niya, you must be born again. In water and in spirit. Pag sinabing water and spirit, both life. Magkaroon ka ng panibagong buhay. Kasi when you say born in spirit, that means those who live by the Spirit knows about Spirit, about God. Diba? Hindi flesh. Amen? So kailan mabago yun mga kapatid sa ating pong mga buhay. Amen? Do you agree? So 3 points lang, matatapos na po tayo. Amen? Iiwan ko sa inyo. Si Nicodemus po mga kapatid ay isang aral, scholar, living as a Pharisee. Pag sinabing Pharisee, sila yung mga yayabang ng araw. Amen? Yung kayabangan, mga arrogant. Amen? Para magkaroon ka ng personal encounter relationship, para mag-burn again ka, mga kapatid, live the life like a Pharisee, like Nicodemus. Amen? Do you agree? Iiwan mo yung katulad. Alam ko na yan. Alam ko na yung Biblia. Hindi na kailangan pumunta ng simbahan. Alam ko na mag-pray. Di ba? Pwede naman mag-pray sa loob ng bahay. Pwede naman magbasa. Ba't kailangan pa pumunta sa simbahan? Ba't kailangan pa pag-fellowship? Hebrew 10:25 ano sabi? Huwag ninyong kaligtaan ang pagtitipon na kaya ng ginagawa ng ilan. So mahalaga ang fellowship. Paano ba yung fellowship sa Tagalog? Yung nakikipag, di ba? Nakikisama-sama dahil lumalakas ka. Yung inyong mga testimony, may mga kanya-kanya pinagdaanan din. May pinagdaanan katulad mo. Tama mo, nakikita yung nagtitestify. Pagtagumpayan niya. Ibig sabihin, na-inspired ka. Amen? Live. Ibig sabihin, iwan yung pariseyong kaugalian. Ano ba yung pariseyong kaugalian? Kayabangan. Yung feeling magaling na. Feeling maalam na. Maalam naman ng Diyos na buhay naman yan si Diyos. Alam naman niya pangangailangan ko eh. Di ba? Ba't kailangan pa magsimba? Ba't kailangan pa mag-pray?
Di ba siya, bulag ba ang Diyos? Natutulog ba ang Diyos? Ngayon, nagtatanong ka tuloy, nagko-question ka. Unlike na napunta ka sa gawain ng Panginoon, nagkaroon ng personal relationship, may revelation pa kang natatanggap sa Panginoon. Di ba? Iwan mo na yung, ay, maglalaba pa ako, linggo-linggo na lang pahinga eh. Maglalaba, maglilinis. Di ba? Yun yung mga tao walang personal relationship. Yung mga taong binaburn, sinusulog nila sarili nila sa pagod. Di ba? Burn again yung tawag doon. Iba yung born again na ipinanganak. Ibig sabihin, unahin mo natin si Lord bago ang lahat. Yun ibig sabihin, ipinanganak na muli. Ibig sabihin, may bagong katauhan. You agree? Kapatid, iwan na natin yung katulad ng kaugalian ng mga Pariseo. Lifestyle like a Pariseo, mga kapatid. No? At yung mga bagay na sabi ni Nicodemus, he's a teacher. Sabi niya, guro ka pa naman ng Israel. Hindi mo nalalaman. So, hindi lahat ng bagay talaga alam natin. Totoo. Ha? Sino ba scientist dito? Wala naman, di ba? Di ba, mga kapatid? May mga bagay hindi pa rin natin alam. May mga bagay pa rin na hindi natin masusolusyonan. Amen? So, sabi dito, iwan yung buhay na katulad ng Pariseo kung gusto mo magkaroon ng relationship sa Panginoon. Ano ba yun? Iwan yung tradisyon. Amen? Yung kaugalian. Yung, ano pa? Amen. Sabi niya, live all the Pharisee lifestyle. Sabi niya, that tradition, laws, and norms and yet remain unknown to the reality. Na kung saan unknown pa rin sa kanila. Na kung saan innocente pa rin sila sa totoong gustong mangyari ng Panginoon. No? Sa buhay po ng bawat isa. Iwan na ninyo yung sinasabi, alam ko na yan. Huh? Pero yet, di pa natin kilala ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Iwan natin yung ganong klaseng ugali. Alam ko na yan, no? Hindi na kailangan magsimba. Di ba? Hindi na kailangan mag-fellowship, hindi na kailangan makinig sa salita ng Panginoon. Nagpipray naman ako mag-isa. Yun yung mga klaseng Pariseo. Oy, huwag mo akong masabihan sis, alam ko na yan. Pauwi na ako. Ano ba yun? May salita alam? Papunta na ako. Papunta pa lang. Papunta ka pa lang. Pauwi na ako. Yung mga ganun kasabihan ba? Na yung mga tao hindi masabihin, hindi yun okay, pauwi ka na nga. Wala ka pa rin pagbabago. Pauwi ka na nga. Sa buhay mo, wala pa rin na bago. Mahirap yun. Yun yung mga klaseng Pariseo. Yung baga, may alam. Feeling may alam. O feeling maalam. Di ba? Kapatid, minsan tayo yun eh. Di ba? Ang hirap to. O, pangalawa. Sabi niya, alam na natin ang katotohanan, ngunit wala pa rin, alam na natin ang katotohanan, ngunit parang nagbaling-baling ba? Sabi sa Tagalog, baling-baling? Pabaling-baling lang ba? Ha? Palingog-lingog lang. Alam na ang katotohanan, pero parang baliwala lang sa kanya. Ignore lang sa Taga-English. Okay? Number 2. Nicodemus, out of yun sa kanyang personal na karakter, na kung saan tinawag ka, guro ko pa naman, pero kay Nicodemus, na kahit ganun po yung kanyang katayuan, pagkakilala sa kanya, he still seek the Lord. Yun ang maganda. Di ba? Kahit ganun ang katayuan mo, kilala ka ng mga tao na ganun, but you still seek the Lord. Kaliwali. Amen? Sabi niya, your character, your future do not define the people would say. Hindi yan dinidefine, hindi yan kinikilala na kung anong sinasabi ng tao sa iyo, kundi ikaw mismo magkaroon ng relationship sa Panginoon. How? Kung paano mo sinasaliksik ang Panginoon, kung paano mo hinahanap ang Panginoon, kung paano mo siniserve ang Panginoon. Do you agree? Nicodemus ganon, na kahit siya po yun ang kanyang level ng kanyang karakter, na siya ay ganyan, teacher of the law, but still, kami unknown sa kanyang katotohanan, na katotohanan na dapat siya ay mag-born again, magkaroon ng religion. Hindi sapat na may alam ka sa Biblia, hindi sapat na may edukado ka, hindi sapat na mayaman ka, dapat may personal. Kasi ang count nun, mga kapatid, kailangan makarating po tayo sa kaharian ng Diyos.
Amen? Do you agree? Kasi the entire story nito, dapat maborn again ka para makita mo at makita mo kapangyarihan at makarating ka sa karya ng Diyos. Wala nang iba. Yun ang purpose ng Panginoon. Amen? At number 3, nakita natin sa kanilang pag-uusap, hindi natin nakita doon na nag-ask ng forgiveness o si Nicodemus ay sumunod sa kanya. Number 3 points is, it is our decision to make. Decision na kayo ni Nicodemus kung yung narinig niya ang katotohanan sa Panginoon at versus doon sa napag-aralan niya, kanino siya mananampalataya. Iniwan ng Panginoon ang desisyon na ito kay Nicodemus, bagamat siya ay aral, siya ay teacher, siya ay scholar, meron siyang other side of knowledge, compare sa knowledge na revelation na natanggap niya sa Panginoon. Now it's our decision to make. Diba? Totoo, diba? Ngayon, wala tayong nakitang encounter ni Nicodemus nung marinig niya na kailangan mabago, kailangan ma-burn again ang bawat isa para maranasan ang kaharian at kapangyarihan ng Panginoon. Wala tayong nakita doon na tumanggap pa siya. Why? It is challenge to Nicodemus and challenge po sa ating lahat na it is your decision. Decision mo yan. Na after mo marinig ang salita ng Panginoon, kailangan mo bang mabago? Kailangan mo bang magbago? O hindi? O narinig mo lang yung sinabi ng Panginoon? Compare doon sa nalaman mo at meron kang kaalaman sa sarili. Amen? Do you agree? Challenge doon mga kapatid, it is your decision to make. Amen? Kung tanggapin mo, kung gusto mo magbago, o gusto mo magpabago sa Panginoon. But ang encourage ng Panginoon, everyone must be born again. No? Lahat po. Again, hindi po religion ang inyong tinatanggap, hindi po religion ang atin pong ipinapangaral, kundi relasyon ng Panginoon, ng bawat isa sa Panginoon. Kasi malinaw po ang sinabi ng Panginoon na kapag may personal relations po tayo sa Diyos, ano po mangyayari sa isang tao? Amen? Doon ko na lang po tatapusin mga kapatid. Sabi niya, kapag may relationship ang bawat isa, number 15, verse 15, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So it's about Nicodemus. Kung tanggapin niya yung offer ng Panginoon. Amen? Malinaw po ba? May mga tanungan ba mga kapatid? Amen? Kailangan pala natin mabago, kailangan pala natin magbago sa tulong ng Panginoon at grasya ng Panginoon para tayo po ay makapasok sa buhay na walang hanggan. Amen? Pagpipiliin po kayo sa oras na ito. Sino po ang gustong pumunta sa dagat-dagatang apoy o sa buhay na walang hanggan? And then we have to accept the decision. We have to accept the challenges na binigay ng Panginoon. Napakabuti ho ng Panginoon kasi hindi ho namimilit ang Diyos eh. Hindi niya pinilit si Nicodemus, ngunit pinahayag lang niya ang katotohanan. Di ba? May sariling kaalaman si Nicodemus about the law. Pero ang masakit, tiningnan siya ng Panginoon, teacher ka pa naman, pero hindi mo nalalaman ang mga bagay ito. So hindi sapat ang mga bagay na alam mo na may Diyos. Amen? Lahat tayo may alam, alam ko may Diyos. Ang tanong, may relasyon ka ba sa Panginoon? So that's how we will need to build up our relationship sa Panginoon. Makikita mo yan na may relasyon ka na, araw-araw pansin mo sa sarili mo. Hindi ka na nakapagmura. Pag kinongratulate ka ng mama mo, hindi ka nagmura. Congratulate mo yung sarili mo. Okay? Kung hindi ka nagbunga nga sa asawa mo, sabihin na asawa, hindi ka na nagbunga nga. Bless ka mga kapatid. Di ba? Tingin mo na naman sa akin. Di ba? Ibig sabihin, araw-araw. At ang relationship ng Panginoon, hindi yan isang araw lang. Hindi yan every Sunday lang. Angel ang mukha pag Sunday. Pero Wednesday, Monday, hanggang Saturday, hindi malaman. Kayo nang bahala kung anong klaseng angel pa ba kayo that time? Angry bird na. Angry bird na. Di ba?
Pero malinaw ang Panginoon eh. Kailangan natin tanggapin ang Panginoon. Kailangan natin magpasakop sa Diyos. Kailangan natin, hindi naman natin kaya kasi we are in human flesh. May emosyon tayo. Pag nagagalit, talagang nakikita. Pag nasasaktan, talagang gusto mo malo. Amen? Normal yun eh. Pag inapi, nandun. Lalo mga Bisaya, di ba? Pipil din mga Bisaya eh. Di ba? Pero sabi ng Panginoon, everyone must be born again. Para maranasan mo yung kaharian, maranasan mo ang kapangyarihan ng Panginoon. Again, doon sa mga tao magkaroon ng relationship, ay sabi niya, buhay na walang hanggan ang mga mananampalataya sa Kanya. Amen? Challenge, decision for you to make. So, pansinin nyo ha, araw-araw, decision po ang magiging magalitin. Pagiging magalitin, decision po ang negatibo. Yung negatibo araw-araw, ang tingin sa asawa mo, negative naman sa'yo, wala na namang lawat, wala namang huli. Amen? Negatibo na walang makita, walang bigas, negatibo na lahat. Makita mo, negatibo na lahat. Amen? Pansinin mo, pagka nakita mo sa sarili mo na, wala tayong bigas, the Lord will provide. May personal relationship ka na sa Panginoon. Walang may tinda. Yeah, may tinda. Wala. The Lord will provide. Good. Di ba? Binabago ka na ng Panginoon. At napakasarap na desire ng Panginoon na tayo po ay baguhin ng Diyos. Hindi natin kaya, pero sabi ng Philippians na 1:6, na I can do all things through Christ who strengthens me. Amen? So, purihin po natin ang Panginoon. Kung meron po kayong katanungan o mga violent reaction, pwede po kayo mag-share. So, I hope po na-bless po kayo. Amen? So, number 1, sabi na, iwan na ninyo ang klaseng pariseyong pamumuhay. Ha? Kayabangan, ano ba? Kagaspangan ng ugali. Amen? Yung pagka-proud, alam ko na yan. Diba? You know? Katigasan ng ulo, pero masakit, no? Ang Diyos, pinonpoint natin, teacher ka pa naman. Diba? Masakit yun na sabihin, Kristiyano ka pa naman, pero nagmumura ka. Masakit yun. Pero, alam ng Diyos. Kaya, ask for forgiveness. Pangalawa, ano yung pangalawa? Kaya nagsusulat, ha? Sorry. Pas nga, hindi ko nga namin. Lapsan. Pangalawa. Sabi ha, iwan na ninyo yung pariseyong pamumuhay o kaugalian, yung tradisyon na sinasabi, ay, alam ko na, may Diyos na yan. Alam ko naman, napipray ako, yung gano'n ba? Yung hindi na hindi na ma-invite, hindi sarado, sagrado, wala gano'n. Pangalawa, like Nicodemus, kahit gano'n siya, he finds interest to seek the Lord. No? Nagsisimula yan sa interest, sa kagustuhan ninyo to seek the Lord. Amen? At sabi ng salita ng Panginoon sa Jeremiah 29:13, sabi niya, you will seek me and find me when you search me with all of your heart. Ang paghahanap po sa Diyos, hindi bunganga sa puso, with all of your heart. Amen? At ang pagpupuri sa Diyos, hindi lang galangala, kundi dapat sa puso. I love you, Lord. I love you, Lord. Pagtapos doon, may problema sabay pag-uwi. Yun na. Ano nangyari? Amen? Yung pagpupuri mo, galangala lang, wala sa puso. Sabi niya, when you seek me, you will find me. When you seek me with all of your heart. Buong puso daw. Amen? Hindi nguso. Ang paghahanap sa Diyos, hindi nguso, kundi puso. Ha? Di ba, mga kapatid? Amen? At sabi niya daw, decision to make. Totoo, Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Lord. Lahat nagkasala, lahat fall short sa glory ng Panginoon. Kaya nga, it's our decision to make. Lord, forgive me. Gusto mo akong mabago, baguhin mo ako sa kalooban mo, hindi sa kagustuhan ko. Di ba? And of course, sabi doon, decision to make, Ephesians 2:9, gusto mo magkaroon ng kaligtasan, it is by grace you have been saved. Amen? Through faith. At sabi niya, this is not your own doing, it is gift of God, and not as a result of, sabi niya, good works, so that no one will be boast. Ang kaligtasan mo, Panginoon, na tinanggap mo sa Panginoon, ay hindi dahil napakabuti niyo yung pinili, mapagbigay yan, save ka na. No, it is gift from God because of His grace, through your faith. Ang kaligtasan ng tao dahil hindi yan ay mayaman ka, hindi dahil mapagbigay ka, hindi doon nakikita ang kaligtasan ng tao, kundi dahil sa pananampalataya o sa grasya ng Diyos. Yan ay regalo.
di kailanman pinagkait ng Diyos. So to receive that, mga kapatid, para tayo magkaroon ng personal again, ano ang born again? It's a relationship between you and God. Relationship po sa Panginoon. Ha? Do you agree, mga kapatid? Hindi lang yan religion, hindi yan religion. Personal encounter, personal relationship sa Panginoon. Kailan tayo sa ito? Diba? Kailan about Nicodemus? Sige na kasi. Sige na, about Nicodemus. Okay. Basta yun ang pag-aralan po natin. Kailangan nga po natin na ma-born again. And born again po is not a religion. It is our personal relationship po sa ating Panginoon. Kasi sa totoo lang po, lahat naman po tayo nagkasala. Walang matuwid kahit isa. Lahat po tayo tinimbang pero kulang. So ang kailangan po natin ay magpakumbaba sa harap ng Panginoon. Pusa natin ating mga puso. Tanggapin po natin siya bilang Panginoon at sarili nating tagapagligtas. Para po ang tulong ng Panginoon ay mapasa atin. Amen po? Daw po nag-uumpisa yung sinasabing born again experience. Kasi alam naman po natin yung istorya ni Eva at Adan. Alam pa ang istorya ni Eva at Adan? Diba? Alam po natin na sila po ay napol sa kasalanan. At yung pong relasyon po natin sa Diyos, kahit anong gawin ng tao, nasira po yun. Pero dahil po sa pamamagitan nga po ng cross, kung ginawa ng Panginoon Jesucristo, nagkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan kung tatanggapin po natin yung ginawa ni Jesus para sa ating mga buhay. Namatay po siya dahil sa pagmamahal sa atin. At yung po ngayon ay piniaalok ng Panginoon sa atin ay buhay na walang hanggan kung tatanggapin po natin ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Hindi po sa bibig, kundi sa ating mga puso. Amen po? Okay na po? Okay po. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po mga anak, tumayo po tayo. Ngayon po, sa napag-aralan po natin, nag-uumpisa po sa desire, yung pong personal na relasyon sa ating Panginoon. Yung po yung kailangan namatay na relationship. Opo. Kung ang relasyon po natin sa Panginoon ay nalalamig, nahinto, may mga bagay po na sinasabi ng Panginoon sa atin, pinagagawa sa atin, pero we keep ignoring God. Sinasantabi lang po natin ang Lord sa buhay natin. But alam po natin yun sa puso natin, na nakikipag-usap po siya. Kaya po natin ngayon, umagang ito, tanghaling ito, magpakumbaba tayo sa harap ng Panginoon. Tanggapin po muli natin siya sa puso natin.